Amen? So, pinili ni Lord ang Berean, hindi lamang para magpuri, di ba? May gagawin tayo. Sabi nga, mission. Anong mission ng Berean? Yung ginagawa natin ngayon. Amen. To build a church. We are now cell church. Amen. Ito yung mission na binigay ni Lord sa atin. Amen. God called you as a elite soldier with a purpose. Amen. So pinili ka pala kapatid dahil may purpose si Lord sa iyo. Tapikin mo kaya katabi mo. Amen. Praise the Lord. Ano ba nga yung mga purpose na yan? God called you to be a preacher. Pero, hindi lang naman dyan, lahat tayo ay tinawag. Amen? Kung lahat tayo ay preacher, wala nang makikinig sa atin. Amen? So, isa o dalawa, tatlo, apat sa inyo, tinawag bilang preacher. Iyan ang itatak natin sa isip natin, no? Napag-aralan natin ang mga gifts of the Holy Spirit last Friday and His operation. Amen? Hindi tayo pare-parehas, kaya walang dapat mag-selos. Hindi dapat magselos ang bawat isa sa atin dahil may kanya-kanya tayong kapanawagan. Amen? Hindi dapat, kung nakita mong magaling yung isa, dapat magaling ka rin. Anong nangyayari? Paligsahan. Amen? Hindi dapat ganon, mga kapatid. May kanya-kanya tayong kapanawagan sa Panginoon. 2, God called you to be a apostle. May nakikita na po ba tayo, mga kapatid? Amen! Praise the Lord! Dahil ang Berean ay may dito ang mga elite. Amen? Ngayon pa lang, kita na natin. In perfect time, Lord, may tatayong apostle sa Berean. Praise the Lord! God called you to be a teacher. Amen? So, sabi nung Friday, kung teacher ka, magturo ka. Amen? Dahil ikaw ay elite, lagi kang nasa field, mission, gamitin mo. Amen? Praise the Lord. Ilan lamang yan sa mga kapanawagan nilagay ni Lord sa bawat isa sa atin, no? Nuulit ko, lahat tayo ay hindi pare-parehas. Amen? Kung nakikita mo yung kapatid mo, hindi lumalabas, huwag sasama ang loob mo sa kanya. Dahil siya, ang kapanawagan mo at ikaw ay magkaiba. But, hindi ito excuse para sa atin, no? Huwag natin gawing excuse not to preach the gospel. Dahil hindi natin kapanawagan. Amen? Individually, tinawag tayo ng Panginoon para magpatotoo sa Kanya. Ano sabi ng Acts 1:8? You are my witness. Sinong tinutukoy? Tayo, individual. Amen? You are my witness. Pero may tinawag talaga si Lord bilang preacher. Amen? Kapatid, paano nga ba maging elite? Sa Armed Forces of the Philippines, no? May mga palakasan dyan para lang maging elite. Pero, yung unit na yan ang bibihira ang pumasok. Dahil ang unit na yan ang napakahirap na unit. Amen? Kung sa normal unit, isang kapaalang ang nasa hukay. Pag sa Scout Ranger, nasa liig na ang hukay.
Amen? So, tanong ni Lord ngayon, accept ba natin ang pagiging elite? Amen? Parang hina, parang ilan lang. Praise the Lord! Hallelujah! To become an elite, you will be. Una, God chose in His will. Pinili ka, kapatid, para sa Kanyang. Pinili ka para sa nais niya. Amen? Sabi ko nga kanina sa Armed Forces, kahit saang unit, infantry, battalion man yan, kasi ako nakaranas ako nung mag-take ng Marines. Palakasan po talaga yan. May backer. Amen? Sabi yan sa Numbers 27:16, May the Lord, the God of the Spirit of all mankind, appoint a man over this community. Sino nagsasalita dyan? Si Moises. Amen? So, sinabi ni Moises sa Panginoon na pumili ng maglilid sa Israelites. Dahil siya ay, sabi ng Lord, kukunin na niya. No? Matay na. Yan yung kwento dyan. Sabi ko nga, sa Armed Forces, may palakasan. Dito sa Berean, kahit ang pastor man mag-recommend na ikaw ay magiging elite, pero si Lord pa rin ang pumipili. Kahit pa kasangga mo si pastor, kahit pa halos magkatabi na kayo matulog ni pastor, si pastor walang magagawa. Kung pinipili ka ni Lord, pipiliin ka niya bilang elite. Amen? Bakit kaya? Psalms 16:7 for Samuel. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his weight, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kapatid, sabi ni pastor, magaling kang mag-preach. Masipag kang lumagas. Marami kang na-evangelize. Ni-recommend ka ngayon ng leader. Ngunit, kumusta ang puso mo? Saan nakatingin si Lord? Sa puso ng bawat isa. Tingnan mo yan. Nasa Kanya na ang katangian. Di ba dyan, pipili si Lord na magiging king, leader. Maganda ang katawan. Warrior. Di ba? Lahat tayo warrior. Amen? Pero si Lord, nakatingin sa puso. Praise the Lord. Tingnan mo dyan, pagpili kay Paul. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promises of life that is in Christ Jesus. Maging si Paul, naunawaan niya na si Lord ang pumipili sa bawat isa atin. Amen? But not ibig sabihin ay hindi kayo chosen. Amen? Dahil about soldier ang pinag-uusapan natin, ito ay about serving God. Amen? May kanya-kanya tayong trabaho sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kung naalala natin, mga nagdaang mensahe, no? Ng Berean. So, napag-isip ko no na maganda rin yung naging flow ng service natin. Na 1 month, almost 1 month, no? Ng divine service, no? Almost 1 month, nakarinig tayo ng mensahe ni Lord. Yung una, building the altar. Stay in the boat.
Holy Spirit, surrender, sacrifice. And now, you are now a soldier. Step by step. Diba? Napakaganda ng mensahe ni Lord. Amen? Praise the Lord. So, kung titignan natin, no? Si Paul, hindi na sinasabi na si pastor ang naglagay sa kanya. Pinili siya ng Lord by His will. Ang will ni Lord ang masunod. Not ang tatay. Sabi ko nga, kahit gaano ka kagaling, kapatid, kung hindi ka pipiliin ni Lord, hindi ka niya pipiliin. Makita natin ang pagpili niya sa mga apostle niya. May mga magagaling ba? May mga nakatapos ba sa pag-aaral? Wala, di ba? Mostly sa kanila is mga fisherman. Amen? Pero, hindi kilala sa lipunan. Pero pinili ni Lord. Dahil nakita ni Lord ang kanilang mga puso. Na willing magsakripisyo, willing magpaturo, willing sumunod sa lahat ng gusto ng Panginoon. Amen? Tapikin mo ang katabi mo. Willing ka ba? Praise the Lord. Ito na. Number 2. Undergo God's training process. Amen? Sa military, mga kapatid, pagpasok ng militar, alam naman natin, kahit nga sa school, kung may CAT, di ba? We undergo training. Amen? Maski naman kahit saan, kahit sa trabaho, kahit nga sa Jollibee, may training, 7 weeks. Pero dyan, sabi niya may process eh. Ang training, kung may process, huwag mong escape. Kailangan sundan mo ang bawat process. Amen? 2 Timothy, 1 Timothy 4:8. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Amen, no? Hindi daw masama na i-train na natin ang ating katawan, pero mas maganda daw yung matrain tayo in godly ways, dahil ito'y kapakinabang mula ngayon at sa buhay na darating. Amen? Bakit kaya may training, no? At anong ba ninyo sa sarili nyo? Why kailangan nating dumaan sa process, training process? Marunong naman na akong mag-share ng Word of God. Marunong naman na akong mag-empekwa. Marunong na akong magturo sa mga kapatid. Bakit? May God's process, training process. Dahil, kailangan ni Lord mabago muna ang ating character, attitude, behavior. Amen? Yan ang unang tinatanggal ni Lord sa bawat isa sa atin. Hindi nyo napapansin sa sarili ninyo, mga kapatid, sa araw-araw na pamumuhay natin. Nung noon, ano yung mga karakter natin? Nung nakilala mo si Lord, unti-unting nababago. Unang tinatanggal ni Lord ay ang ating ayaw. Di nyo napansin? Sino dito yung mga mahilig magmura noon? Yung parang expression na lang niya. Amen, no? Hindi po bago sa atin yan, mga kapatid, dahil lahat tayo ay nagdaan sa ganyan. Lagi, unang tinatanggal ni Lord sa atin ay yung the way tayo magsalita. Amen? Praise God.
Bakit kaya? Dahil dyan, sabi dyan, God saved us and called us to live holy life. Kaya ikaw, kapatid, huwag kang magtaka. Kung tinitrain ka ng mentor mo na ganito, ganyan, mali yung ginawa mo, dahil iyan ang ultimate kung bakit tayo sinave. Tinawag to live holy life. Alam natin, hindi natin ma-perfect ang isang araw. Kaya nga tayo dumadaan sa training process ni Lord. Huwag sasama ang loob ninyo kung rebuke kayo ng kapatid. Dahil isa yan sa proseso ni Lord. Hindi mo malalaman na nagkamali ka kung walang makakakita sa'yo. Amen? Praise the Lord. Discipline our body. So kahit anong gawin ni Lord, kung wala ka talagang disiplina, walang magagawa si Lord. Amen? Kanino nag-uumpisa una? Sa sarili natin. We need to discipline our body. Sa armed forces, kaya yan pinapadaan sa training process, una sa physical. Tinitrain muna ang physical body nila para pagdating sa bakbakan, hindi yung nahuhuli. Hindi mabuhat yung bagpak. Pangalawa is yung mental. Baka nasa bakbakan na yung mental hindi nakakondisyon, pati kasama pinagbabarel. Amen? So, ganyan din tayo mga kapatid. Everyone who competes in the games, those into strict training, they do it to get a crown that will last, but we do it to get a crown that will last forever. Ano sabi dyan? Bro, pasuyo ako ng, ayan, pala, meron. Patugtong. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. So I beat my body and make it my slave, so that after I have reached to other, I myself will not be qualified for the prize. So, ayan yung kung bakit kailangan nating i-train ang ating katawan. Amen? Baka pag nasa labanan na tayo, baka pag tayo ay nahiwalay na bilang isang church, isa sa atin madi-disqualified. Sabi nga ni tatay, itong mensahe, even na nakakabit ka, pwede kang tanggalin ni Lord. Amen? So, bakit ang body ay kailangan nating i-train? Kailangan nating supilin ang ating katawan. Anong sabi sa A kanina? We save us, God save us, and called to be us to live holy life. Amen? So, ang number one enemy natin is ang katawan. Kung hindi tayo aasa sa Panginoon, never nating masupil ang ating katawan. But we need to discipline. Sabi ko nga kanina,
Kahit anong gawin ni Lord sa'yo, kung ikaw mismo, hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo, at ang will mo pa rin ang nasusunod, kagustuhan pa rin ng katawan mo ang nasusunod, hindi magaganap o hindi mo matatapos ang training na pinapagawa sa ni Lord. Amen? By what? Train our body by what? By His Word. Lord, help me to renew my mind. Help me to retransform. Pero hindi naman tayo nagbabasa ng Word. Paano tayo matatransform? By His Word is a part of our training process to God. Dahil nandyan lahat, instruction, ano gagawin mo. Amen? Anong sabi dyan? Hebrew 4:12. For the Word of God is living and active. Kaya ba natin supilin ang ating katawan without Word? Ang Word ni Lord ang nagtatabas. Ang Word ni Lord ang nagpapabago. Word, living and active, sharper than any double-edged sword. Mas matalim pa sa isang espada na magkabila ang talim. Di ba, minsan pag nagbabasa tayo ng Biblia, masakit, di ba? Lord, parang ako to. Di ba? Naiisip lagi natin, na-apply natin yung word na yun ay para sa atin. Kaya, tumatagos. Kaya sabi dyan, mas matalim pa kaysa sa may sword na may magkabilang talim. It penetrates even the dividing soul and spirit. That's the purpose of His Word. Amen? Hinihiwalay niya yung will ng iyong soul, will ng katawan mo, at ng spirit. Dahil yung dalawang yan ay laging magkabangga. Amen? Joints and marrow, it judges the thought and attitude of the heart. Amen? So kung ano yung mga nasa isip natin, alam na yan ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya kung nagbasa tayo ng Kanyang salita at may nagawa tayo the past, at idadirect ka ni Lord, masasaktan ka. Sabihin mo, Lord, nagawa ko to. Sorry. Amen? Sanctify them by the truth, and your word is truth. John 17:17. Ang word ang siyang nagpapabanal sa atin. Who is the word? Jesus. Hindi natin kayang maging banal without the Word. Ang linaw, mga kapatid, ang sinabi ni John. Sanctify them, si Lord ang nagsasalita niyan. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Kaya hindi natin makakamit sa ating sariling pagsisikap. Kahit anong gawin mo, mga kapatid, na magpakabuti. Mabuti ka ngayon, mamaya, konti, wala na. Banal ka ngayon, nandito ka sa church, mamaya,
Nasa gate pa lang, may dumaan na ibang lahi, kung ano-ano na ang pumasok sa isip. Without the Word, we cannot be holy. 3. Follow the rule of God. In training, mga kapatid, may sinusunod din tayong rules. Amen? Bakit? Di ba yung iba sa atin, hindi pa pinapatayo, hindi pa ina-assign, dahil hindi pa niya kaya. Amen? Kaya, ginawa ni Lord, dapat may rules. Kang dapat sundin para maging maayos ang training mo. Sabi nga, training process. Kung in-escape mo ba ang isang proseso ni Lord, matatapos mo ba yung training? Consider mo ba na tapos? Hindi, di ba? 2 Timothy 2:5. Similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless the competes according to the rules. Amen? Kung hindi ka sumusunod sa rules, kahit gaano ka ba kagaling, kahit ikaw ang top-notcher sa training ni Lord, useless yan. Bakit? Hindi ka sumunod sa kanyang rules. Praise God. Characters of training. Faithful, available, teachable. Meron ba tayong taba? Kapatid. Tatapikin mo nga yung kapatid. Meron ka bang taba? Fat. Tandaan po natin mga kapatid. Kahit sino sa atin ay under process ni Lord. Amen? Nasa training pa rin tayo. Amen? Kahit sabihin nating elite na tayo, we are under process pa rin. Kaya itong fat na to ay dapat hindi mawala sa atin. Amen? Mabilis tandaan. Faithful, available, and teachable. In short, fat. Mataba. Praise the Lord. Ngayon, tapos na ang training natin. Nasa mission na tayo. Amen? Task or mission of elite. An elite. Mabilis ba mga kapatid? Una dyan, preach the word, preach the good news. The word of God. Sabi ko nga, anong mission natin? Berean Self-Church is to put up church. Ito yung gawaing pinigay sa atin ni Lord. Amen? So, kung hindi tayo nagpe-preach ng Word of God, paano tayo magiging church? Tayo-tayo na lang ba? Tayo-tayo na lang ang laging nagkita-kita. Sabi ko nga kanina, is not reason sa bawat isa sa atin na ay hindi, meron mang tinawag dyan. Lahat tayo ay tinawag ni Lord bilang magpatotoo sa Kanya. Amen? Sino po ba ang nakakaalala ng good news? Yung pinipreach natin. Lahat tayo, I believe, na-train na, di ba? Tapos na tayo mag-train ng EE. Meron pa bang hindi nakakaalam magbahagi? Sabi ng Timothy,
Timothy 4:2. Bro, pa-post ako bro. 4:2. Wala pala dyan. Kalimutan bro. Yan. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Ang mga sundalo, mga kapatid, kahit na nakasabakasyon yan, basta tinawag sila ng kanilang tungkulin, sila po ay mahakbang. Basta linya ng kanilang trabaho, kahit wala sila sa field, ginagawa nila. Ganyan din paalala sa atin ni Paul. May pagkakataon man o wala, we preach the word. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Ituro natin, ipahayag natin ang salita ng Panginoon, which is Jesus Christ Himself. Ipagmalaki natin si Lord. You are my witness, sabi ni Lord. Amen? Number 2, destroy every proud. Stay in what way you live. Pangalawa yan. Destroy every fraud. Sabi sa Corinthians, 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we captive every thought to make it obedient to Christ. Bro, pasuyo ako sa NIV. NIV, NLT. Oo. Destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Amen? So, gapiin daw natin ang mga mapagmataas na marami ng alam patungkol sa Diyos. Amen? Sinong unang gapiin natin? Minsan, mga kapatid, ang sarili natin. Dahil naturuan tayo, marami na tayong alam, minsan, ayaw na rin nating magpaturo. Minsan, proud na tayo sa sarili natin. Amen? Naturuan ka ng mas magaling na teacher, ayaw mo nang pakinggan ang advice ng spiritual father mo. Amen? Our mission is to captive first ourselves. Sabi ng presider kanina, we are stay humble. Ang mga Philippine Army, mga Scout Ranger, hindi mo malalamang sila Scout Ranger kung sila ay nakasibilyan. Stay humble. Di nila pinagmamalaki na sila ay Scout Ranger. Sila ay elite. Makakasalamuhan mo lang dyan parang ordinaryong tao. Ganyan sila ka-humble. Pero pag nasa battle, lumalabas ang kanilang pagka-elite. Kapatid, gapiin mo ang sarili mo. Bantayan mo ang sarili mo araw-araw.
Sabi dyan, stay in the way you live. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for all believers that speaks in life, love, faith, and purity. Ang tanong, nagiging example ba tayo sa ating mga kapatid? O tayo pa ang nagiging katisuran ng kapatid? Dahil marami ka nang alam, you are become proud. Nakita ng mahina. Ang sabi ni Paul kay Timothy, kabilin-bilinan niya, be an example sa iyong mga kapatid. Kumusta ang pamumuhay natin araw-araw, mga kapatid? In love. Tayo po ba ay nagmamahalan sa bawat isa? Anong sabi ni Lord? Love one another. Tayo po ba ay remain faithful? Gaya ni Timothy. Meron ba tayong genuine faith kay Lord? Purity. Ang purity, hindi nakikita sa loob ng church. Amen? Nakikita yan sa labas. Kung wala na tayo sa church. Captured every rebellious mind. Bro, pwede sa NLT, bro? Oo. Sabi dyan, we captured the rebellious to teach them to obey Christ. Tinuturuan na tayo, kapatid. Every Friday, may nag-exhort about tithes and offering. Pero, hindi ka pa rin sumusunod. Kapatid, i-captive mo yung rebellious mind mo. Disobedience is rebellious. Pag nag-disobey ka sa Panginoon, you become rebellious. Tinuturuan ka ng kapatid mo, ng mentor mo na ganito gawin mo. Ganito ka, manalangin. Pero ayaw mong sumunod. Ano tawag sa'yo? You have rebellious mind. Tinutuwid ka, kapatid, para sumunod ka sa Panginoon. Kapatid, tandaan natin, hindi naman siya eh. Hindi naman yung mentor mo eh. It's about Christ. Dahil lang lahat yan sa Panginoon, kaya ka tinuturuan ng mentor mo.
Bro, nawala. Teach others. Yan ang pang-apat na misyon ng isang elite. Teach others. 2 Timothy 2:2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust